Welcome to Dynamic Church. Sit back, relax, and open your heart as we witness God's goodness moving in His house today. During this powerful restoration weekend last March 6 to 8, 2026 at Appleview Hotel, Davao City, we reflected on the message of the cross in understanding why Jesus died, was buried, and rose again for us. We learned about the transforming work of the Holy Spirit, called to be conformed to the image of Christ, and the importance of daily devotion, spending time with God, and growing a relationship with Him. Good morning, family. No? Sa makausab, ako day si Alexander Tan III. So, share lang ako ang rema nako karon. So, diri ko sa Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despite wisdom and instruction. So, muna maigsoon, ang pagtahod or ang kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam ug magdumili sila sa pagsabot. Mga igsoon, no? Siguro siguro ubang mga tao nga although kaila og Ginoo pero wala sila mahadlok mo nang sige patuyang na lang pagpakasala bang no? Para sa kuha dati ako pag naay moingon sa kuha nga kaila ka Ginoo may ko oh kaila pero wala ko'y kahadlok kay mo nang ang pagpakasala ba dali na lang gud adapon akong kaugalingon mo nang wala nang ma-realize nga ang although sa Old Testament pag makasala lang dito ang silot ay kamatayon dayon no mo nang nagapasalamat ko kay Jesus Christ kay gisalo ginatanan-tanan. We also talked about living in the new covenant, including biblical stewardship and finances. Hello, everyone. My name is Loredana. I'm 47 years old, and I am married with my husband Adrian for almost 27 years, together for 30. We have two beautiful married children, and we're going to be grandpas soon, which I'm very proud of. And I think the subject here for me was pretty touching about I'm always doing this. The father's love. I grew up without a father. My mother separated from my father when I was 8 months old, and I never really knew him. I cannot say I miss him because I never knew him really. But the alcohol and the violence in the family lead to separation of my parents. I grew up just with my mother and my siblings, and I never missed him. I love my mom, but I never missed him. But I knew my real father, my heavenly father, when I was almost 20 years old. And he was the only father for me. And that's the real love that I have to share. And I always told my kids, respect your father. Love your father no matter what. My job here as a mom on earth is to make sure that my kids respecting their father. Doesn't matter how and what I need to do, but I'm going to discipline them in such a way that they're going to love and respect their father. And if they will ever see this, they know exactly what I'm talking about.
mission succeeded because my kids are wonderful. They love their father, and I'm very, very proud of them. And also, they love their heavenly father. They are serving in the same club as my husband. I'm very, very proud of them. My son and my son-in-law, Josh and Mattia, they are disciples, fighting and preaching the gospel on a bike. And I'm very, 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 very hopeful that they gonna be here with us one day, and you guys gonna have chance to meet them. I had a dream. I had a dream about this mission, and I saw my kids serving with us here in Philippines, and I really, really believe that is God's work, and is a reason why we are here. The kids are home, but we are here serving the Lord, preparing the way, and they will come and they will serve the Lord as I dreamed about. Thank you so much. My name is Adrian. I'm a part of a motorcycle club called Disciple Christian Motorcycle Club, and I reside in Canada at this point. And just want to tell you a couple of things. When I read that restoration, I don't read that restoration. I read that resurrection, and I tell you why. Because there was a lot of information in these 25 hours or who knows 30 hours of preaching, and everybody spoke absolutely wonderful. Every pastor brought his subject and touched exactly with the Bible basis and everything. But there is one pastor, Pastor Lloyd, that talked about the Father's love. That's why we are here. That's why I read resurrection, because the Father brought his Son to die for us, and he resurrected for us so we can resurrect it too. So that's a very important. If you guys forget a lot of things that was said today, remember that the Father's love brought us today here. So that's a very good. He talked 99.5% Messiah, but I understood that he had just 20 seconds English, so run fast. But I got the message. The Father's love, it's powerful. So keep going, keep growing. And most importantly, experiencing the deep and personal love of our Heavenly Father. Truly a weekend of restoration, renewal, and deeper understanding of God's grace. Ako din si Kevin Manibalcon, usa ka adik. Mo nang karon ginahatag nako sa himayang Dios sa akong espiritu. Ginahatag nako tanan ni para mapasaylo. Saylo ko niya sa akong mga sala. Grabe na akong struggle karon. Labi na pud sa una karon nga struggle pa ko karon kay naglisod pa kog uli sa akong pamilya. Nagpa-adapt na lang po ko sa dira po sa Katagaulas kay ako nga anak sa akong pamilya, ako may mismo nilayas kay ang pagtuon nako wala naghigugma ang pamilya sa kuha. Pero ako di ang wala naghigugma sa ilaha. Mo nang karon mo bawi ko sa akong pamilya, muli ko mangayo kog pasayon mo. Mo nang gihatag sa Ginoo nga bag-ong dalan na mapasaylo nako ang akong pamilya tungod kay dako kay kog sala. Nakita na nako karon nga unsa kong klaseng tao sa una. Pero karon lahi na karon kay dako kay magbago sa Ginoo. So, good afternoon, everyone. My name is Celine K. El Manto, and I am 18 years old. And ang na-impact sa ko, gikan sugod pa lang sa restoration, hantod karon is inner healing og father's love. Bata pa lang ko is bulag na akong mamagpapa. And then, ang nakakuan kay mo nang dili gana si mama saya kay nagagamit siya og drugs ug nagabaligya pud siya. And then nakakuan is kanang magsige sila away gani sa mga tubangan, nag-throw og kanang mga bad words sa mga tubangan. And that time sige mi og kanang sige mi og balhin-balhin og balay.
Kung taga-away nila, hawa mi sa balay, biyaan na mo si Papa. And then, hantod sa katong nag-abroad si Mama, nabiyaan na pud mi sa mong lola. And then nakapangutan ako ato, ko Lord, nakay favoritism. Palangga ba jud ko nimo, bata pa kay ko pero daghan na kay ko naagian nako ni hantod sa gibilin gabalhin na po ko sa akong lola which is mama sa akong papa. Dito nagtuon ko kanang rebelde. Istoryahan ko sa akong lola na kababae nimong tao, sa oras mo uli, mag-inom ka, magbarkada-barkada ka. Dito nagrebelde ko kay dili na nako kaya na kanang makano ko, hala may panglain kay dad nako, kompleto og pamilya. Makuha nila ilahang gusto, like mga material things, makalaag sila, kauban ng pamilya kay since bata pa ko wala jud mi kalaag na kami jud kompleto may niwala gami family picture. So moto na kaingon ko nga Lord, love ba jud ko nimo? Importante ba jud ko? And then suka dato na invite ko ni Teacher Zar. Gusto ko sin mag-thank you Teacher Zar. Thank you kaayo. Kay ato ko nga dili dapat ko mangutana siya. Dili dapat ko mag-ask ana siya kay siya magani grabe magani niyang suffer. Bunal-bunalan pa siya pero ako ingananay lang napa may pag-asa siguro. Napa man siguro nga mag-heal ko na makuha ni hapon ako ni kay ginapangita magud ako sa lain ang love. Naano pud ko tong sa sexuality kay nakaranas pud ko kanang live-in. Kay lagi kanang ginapangita na ko sa tanan sa barkada, sa kong uyab, ginapangita na ko tanan sila ang love mo nang latagaw ko. Sumoto inan ka sa kong lola na kababae nimong tao ginana ka. Sumoto. Thank you Lord kay thank you Teacher Zar kay imuha kong ano diri ba ato din niya. So daghan kog na-realize sa akong kinabuhi na dapat jud akong bag-uhon kay sa ako jud dapat mismo mogikan nga duol ko sa iya ha kay para ako matabangan pud ko niya. So thank you kaayo Teacher Zar, love you. The DCIM water baptism was held at Felis Resort in Matina Playa, Davao City, a special moment where lives were publicly surrendered to Christ. As written in Gospel of Matthew chapter 28 verse 19, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Water baptism is more than a ceremony. It is a public declaration of faith, a symbol of dying to the old life and rising into a new life with Christ. It is a step of obedience and commitment for those who desire to live as true disciples of God. Today, we celebrate this beautiful decision of faith. Congratulations to everyone who took this step. May our journey with Christ continue to grow deeper each day. Now, we stand united, one in heart with Christ. Last March 13, 2026, we joyfully celebrate a meaningful recognition from the city government of Davao City through Pasidungog 2026, honoring partners who contribute to the growth and development of Davao City. We are truly honored that Dynamic Church International Ministries Incorporation was recognized as one of the distinguished partners. The award was graciously received by our beloved senior pastors, Wendell Gozum and Maria Henshin Gozum.
All glory to God for allowing us to serve, build lives, and strengthen our community with faith and love. Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for what you have done in your church. We thank you for the promotions that you have also given to us. We thank you for the restored life. Father, we lift up to you this service. This is your service. Just use my voice, use my mouth, Father, to share your word. And Father, I pray as we open our hearts to you, speak to us, give us revelation of your word. In Jesus' name, amen. So again, now we receive a trophy, at the same time a plaque of recognition to his church. No? Actually, nakuratan ko kay nanawag or nag-text ako ang nanomini daw ta sa city, and part of it, unsa ning nomination, nakakontribute daw ta sa paglambo sa syudad. And thank you, Lord. No, wala na nato ginaihap atong ginahimo, pero naday mga nakapansin, and si Lord radyo nag-promote po sa ato. And wala pa ta ngayo ani nga mga recognition sa tao, but kung si Lord jud ang mo recognize sa atong mga ginahimo. So all glory, honor, thanksgiving balik nato sa Ginoo. Sayani tanan, no? And part mo ani tanan na recognition. Kita tanan ani. So as I continue, we are now in our part 3 of knowing the reality of the new covenant in our life. Kining new covenant, ginatago-tago yun ni sayawa sa to, dili na to masabtan. And right now, praise God, kagihatag ni nga revelation sa to, para kita ma-live out na to. Unsa jud ang nasa new covenant. And the Bible says in Hebrews 8 verse 7, for if the first covenant had been faultless, there would have been no need for a second covenant to replace it. So yang ginapasabot ni nga ang balang espiritu ginatudloan ta na kung ang old covenant, ang old covenant was faulty, ang old covenant is incomplete, not perfect, no? That's why nganong moingon ta nga faulty or imperfect ang old covenant or incomplete, wala na sayop ang Ginoo paghimo aning old covenant. So unsa may nahitabo, dili man gud ma-fulfill, no? Dili ma-fulfill, of course, no? Akong ginabalikon nga ang Ginoo wala yun masayop, no? Never na masayop ang Ginoo. Wala masayop siya. What does it mean na faulty? It means nga it doesn't accomplish what God wants to accomplish in a man. Ngano man, kailangan pamanggod nato ang Ginoo nga mulihok before niya ma-fulfill kana nga covenant niya. That's why naghimo siya new covenant, no? Mao ni ato ang ginaistoryahan, which is pagkamatay ni Jesus Christ, no, ang dugo niya mao tay sinugdanan sa new covenant. But ang problem, ang mga tao wala gyapon nag-live sa new covenant, nagyapon sa old covenant. For example, dinhi sa new covenant, dapat ang tawag nato sa Papa, Father. Sa Ginoo is Father, Amahan. Unya karon magsigitag ampo, dili nato matawag og aman. Nya gitudloan nata ni Jesus Christ ngayon ani magampo. This is how you should pray. Amahan namo nga naa sa langit. Nyang uban daghan pa kayo ta balak-balak mo ampo. God Almighty, Elohim, daghan pa kayong tawag nga layo kay kas Ginoo. Nga samantalang ang new covenant dapat establish kay ka bang anak na kaniya, kabalo kang anak ka sa Ginoo, the same time tawagon nimo siya nga papa na nimo. Amen. Sa old covenant wala jud nila gitawag ang Ginoo nga papa. Ginatawag nila nga God Almighty. And layo kayo, distansya kayong Ginoo sa atua. And right now,
It's our privilege to call Him as our Father. Amen? That's why when mag-ampo ka, makita ninyo mag-ampo ta, amahan na mo. Father, ana ang tong tawag sa Ginoo. Ngano man, kabalo ka nga anak na kaniya. Once nga anak na ka, na anak kay right, nga mangayo, na anak kay right sa mga naa sa Papa. Ngano man, anak naman ka. Amen? Napa mo diha? In the Old Covenant, no, wala jud ka makakita nga naggiaway sa mga Israelita ang yawa. Always they keep fighting with each other. With ng Ammonites, Egyptian, kanang mga ginakaaway sa mga Israelita. But right now, ang ato ang kaaway is dili tao. Tanaway mong tapat, dili nimo kaaway ang imong bana, ang imong asawa. Dili tao ang ato ang kaaway. Kinsa atong kaaway? Ang yawa. So ang yawa nga magpalikod usahay sa imong tapad, mao na imong kaaway. Mao na nga i-bind nimo ng kaaway nimo nga yawa, dili nang imong tapad imong kaaway. Amen. So right now, before, no, they cannot fight with Satan. But right now, ngano man, dili man nato kaya. But in the first chapter sa New Covenant or sa New Testament, makita nimo si Jesus Christ, gimodel niya unsa niya pag-cast out sa yawa. Right now, you can cast out. Pwede na nimo ipadaplin or pahawaon ng yawa nga nagakontrol sa imong pamilya, sa imong sarili, or sa imong silingan, or igsuon nimo. Ngano man, na nakigahom nga magpahawaan na. Why? On the cross, Satan is defeated. Amen? So, ay na mo kahadlok, ang mga tikbalang, kapre, sa mga maligno diya, mga duwindi, sa mga, diya na magkahadlok, nga naman, mga white lady, ay na magkahadlok, defeated na ang enemy. Amen? Then, dagan kahit mga Kristiyano, sigig-simba. O ya, pag-abot sa mga maligno, mga kapri, hadlukunon kaayo. Tanaw laguror nga mubi, kurat-kuratan na. Ngano man, hadlok. Oo, ngano man. Naapa ka sa Old Covenant kung hadlok ka sa yawa. See, gasimba ka, pero hadlukunon gyapon ka. You're still living in the Old Covenant. You're not living in the New Covenant. Ngano man, ang New Covenant, di na ka madlok sa yawa. Amen? If it is not yet your time, it's not yet your time. Ngano man, God ang nai-control sa imong kinabuhi. Ay kadlok nga kanang mga tao, patyon ka, mas madlok ka dapat sa Ginoo nga mohatag o kinabuhi o mupatay pod sa imong kalag-apil. Amen? Mamigingon sa Bible. Ikaapat, last week I shared na karon powerful ka ita. Nganuman, kihatagan pa ka og sa Ginoo sa New Covenant og desire and ability to do His will. Before, naalang sila desire magbago. Gusto nila magbago. But the problem, walay gahom nga naa sa sulod nila para mabago sila. That's why the Bible says in Hebrews 8 verse 10, "But this is the new covenant I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. I will put my laws in their minds, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people." So, sa may pasabot, aning, I will write my laws in their mind, pasabot, ang Holy Spirit will give you the desire to do God's will. Pasabot, kamo nga nagbago lang nag-restoration weekend, magtingala mo, ganahan na mo magbago. Maski dili ta magkita permi, pero nanay sa sulod ba nga magsigig remind sa imo nga magbago ka. Say masipyat ka, pero ang Ginoo nanay jud siya permanente mohungong sa imo ba magbago. Ayan na himoa. Ngano man katong mga daan nimo nga ginahimo tong una nga easy lang sa imo nga himuon nimo nga sala. Right now, God will give you that desire. Ingon ana ang New Covenant. Amen. Hatagan kag kabag-uhan. Hatagan ka og desire magbago. Tung una wala jud kay di jud ka ganahan magbago. Ganahan ra jud ka magbinuang, ganahan ra jud ka og kanang maghimog dili maayo. Makita ninyo ka ganiya
na ay nagtestimony tungo na grabe kay ko kakuan karon gusto ko mauli nga naman gusto ko maigpasaylo sa akong ginikanan. Kinsay ni hatag ato ang balang espiritu nga nasa sulod. That's why dili na mo i-credit ang imong kabaguhan. Wala po'y leader nga ni isa din ni nga moingon nga tungod na ako na bag-o ka. Dili jud na ninyo himuon nga naman God will give you the desire. Kinsay ni hatag? Ang Ginoo, dili ang dynamic church. Yes, gigamit mi din ni, pero ang mag-work sa imo sa sulod is ang balang espiritu. That's why never jud mi mo credit din ni nga ang imo ang kabag-uhan tungod sa dynamic church, tungod kay maayo ko mo paluap, tungod sa kuha na bag-o ka. No, it is the Holy Spirit that gives you that desire. Nakuha ninyo? Naba mo diha? So wala miya na. Anong Ginoo? Balik, permanente sa Ginoo, balik sa Ginoo. Kay lisod kayo mag-take tag credit sa atong sarili. Then the Bible says, I will write my laws in their mind, duha, mind, and I will write them on their hearts, duha. So makita ninyo, ang Ginoo gisulat niya ang law sa bato before sa Old Covenant. Tama? But right now, duha man to nga tablet bato. So gisulat niya dito ang to our relationship nimo towards the Father, at the same time ang ika-6 towards other people. Tama? Karon duha pod ang gisulatan sa Ginoo. Sa imong mind, sa imong kalag, then sa imong heart sa imong spirit. Nakuha ninyo? So 2 tablets pod, mind and heart. Tama? Karon, unsay mas dali isulat? Sa imong isip o sa bato? Sa isip. Mao na ngang Ginoo, dugay kaniya ma-fulfill ang iyang laws sa imong kasing-kasing nganuman namang kay will. Ang bato gisulat ra na ni Jesus Christ, pila ra na katong time nga naa si Moses dito sa Mount Sinai. Sulat niya dito for I think how many days? 3 days ba siya na dito? 4 days ba siya na dito? I don't know exactly. Pero pag naog bit-bit ang bato, naana ang law sa stone. Pero sa tua, tanaw day mo ang tabad. Pila na nakatuig, ginasulatan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Hantod karon, napay mga struggle nga naman, di man ka kontrol ang Ginoo sa imo ha. The more ni mo ginasurrender imong kinabuhi, the more kanya lihukon. Amen? That's why dili solusyon pod ang inyong restoration weekend sa inyong kabaguan. Sinugdanan lang to sa inyong journey sa Ginoo. Kay kung dili pod ka gusto magbago, magpaabot na sa dang Ginoo sa imo ha, di maugos ang Ginoo. Na jud kay choice, kung gusto jud ka moadto sa impyerno, di pod ka pugnan sa Ginoo. Pero kung gusto pod ka moadto sa langit, di po gyapon kapugnan sa Ginoo nga naman, di man mamugos ang Ginoo. That's why sa tuwa tanan, why pinugsanay. Amen. Ayo lang pod balibad kung paluapon ka. Naba mo diha. So the Holy Spirit will give you the desire to do God's will. Then hatagan pagkakaroon og balang spirito, power, ability. Monay kagwapo sa New Covenant. Hatagan kag desire nga magbago. Then para mabago ka, hatagan pa kag power to do His will. Pasabot, hatagan kag balang spirito para ma-apply nimo ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Tunguna, si David gusto lang magbago, pero walay gahom nga himuon niya. That's why kamo nga mga bago nga restoration weekend, always acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, tabangi ko. Tabangi ko to do your will. Dili lang kaning mga bago nga restoration weekend na RW graduates. Kita tanan, all of us, we need to acknowledge the Holy Spirit, ask for His power so that we can do His will. Amen? Napundiya? Sige. That's why now, Philippians 2:13, for God is working in you. Nagtrabaho ng Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Giving you, grabe kayong Ginoo, no? Gihatagan ka niya desire
At the same time, power. Asa ka ana? Desire of power. Para unsa? To do what pleases Him. So everything karon nga gusto nimo nga dili maka-please sa Ginoo, mag-struggle jud ka. Nga naman, ang power nga na imong sulod para ra na maghimo sa mga ikalipay sa Ginoo, dili sa yawa. That's why kung gamito na nimo nga gahom nga naa sa imong sulod para ma-fulfill ang imong flesh, palipayon nimo ang yawa, dili jud pwede nga naman mag-away man ang balang espiritu ug ang gusto sa imong lawas. Namo dia, they are opposing with each other. That's why you will struggle. Magtingala ka, dili ka malipayon sa imong kinabuhi. Mag-struggle ka sa imong finances. Kung magpadayon gyapon ka sa bisyo, magtingala pud ka nga murag wala nay panalangin sa imo nga naman. Alangan suportahan ka sa Ginoo. Nga dili man niya pagbuot ang mag-adik-adik ka. Naba mo diha, gusto ka mag-adik-adik. Unya, ang power nga gihatag sa imo para ikalipay sa Ginoo. Unya karon alangan nga padalanginan kag kwarta sa Ginoo para i-addict nimo nga dili man na para sa pag-adik-adik ang gahom nga naa sa imuha. Sabta niyo? That's why every time nga maghimo ka nga dili i-please sa Ginoo, mas struggle jud ka. For example, gusto ka sige sugal, sige ra gyapon kag sugal. Sige kag sabong. Tingala ka mawala ang imuhang pabor. Ngano man ang Ginoo gihatagan ka diha og kanang sitaw nga naggahom para mabag-o ka. Oh. Kaya gusto ko sige sabong, sige sabong. Di, saan na nimo karon? Wala jud, magtingala ka mabugat ay mong kinabuhi. Next, tagan ka number 5. Okay? Last week, nag-share ko sa inyo about in the new covenant, lahi ang atong worship. You worship Him in spirit. Ang ato ang ginahimo din habi na to worship na. Thanksgiving and praise na siya. You give thanks to the Lord for what He has done. You give thanks to the Lord for what He has done. And praising Him for who He is in your life. Kita niyo mo kanta mo, you are great, Lord. That is thanks and thanksgiving and praising to God. Pero ang tinuod ay nga worship, dahil tungo na, mao na yung mga praises na to, mao na yung worship, gingon sa Psalms, ang pagsayaw, clapping, kanta, mao na yung mga gipangingon dito sa Old Testament nga praising and worshiping. But right now, lahi. Ang dawaton sa Ginoo nga worship is when you worship Him in spirit and in truth. And the Bible says, John 4:23, but an hour is coming, and now is, karon na dyan when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. And I shared, and God is spirit, those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So truth means reality. Kanang mga tinud-anay nga mga worshiper ang ginapangita sa Ginoo. Tama? Our Daddy, our Father wants a true worshiper. So, unsa man ning word worship sa New Covenant? The Bible says in Romans 12 verse 1, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Pasabot, dili, nakakadinig, clap, okay, I praise you, Lord, ana ka. Pero, nganong dili dawaton kana nga praise nimo sa Ginoo? Nganong dili dawaton sa Ginoo kana nga worship nimo sa Ginoo? Ngano man, pautan ako ngano. Pwede kanang imuhang kamot nga gipalakpak nimo, mo na ginagamit gyapon nimong kamot sa porno. Tama? Pwede nga maayo kay ka dinhi, nga moingon ka dinhi nga grabe kay ka Lord. You are great. Pero ang baba pod nimo nga ginagrabe nimo ang Ginoo dinhi, ginasangpit nimo ang Ginoo dinhi, mao po'y ginagamit nimo pang piste o pangyawa diya sa imong silingan o sa imong pamilya. Do you think dawaton na sa Ginoo imong worship?
Mao na ingon siya, God is looking for a true worshiper. Kanang before ka ni sulod din gi-offer na nimo ang imong lawas sa Ginoo. Lord, sorry kaayo. Father, sorry kaayo. Naggamit na ako akong baba sa dili maayo. Nakapamakak ko, nakapamalikas ko. I am so sorry akong i-offer sa imo. Tungunang panahon sa Old Testament, ginaputol-putol ang mga animal, tiil, kamot sa mga baka, aya ihalad. Kung dawaton sa kinimong halad na fire nga mobatog diya sa imong offering, tama? Karon, ang pag-worship nato sa Ginoo, di lang ka magsigpakpakpakpak din Tapos maayo kay kagilak-kilak din Tapos ang imong kasing-kasing puno di ay pagdumot. Dili na pwede dawaton sa Ginoo imong worship. True worshiper ginapangita sa Ginoo, di na dili hipokrito. Kanang inig sulod pa lang nimo diri, pagmata pa lang nimo sa buntag, Lord, di lagi maayo akong kasing-kasing, pasaylo ako. I-offer dayon para dawaton ng imong worship. Amen? So dili lang din nimo sa simbahan maka-worship sa Ginoo. Every day, 24 hours, maka-access mo dapat sa iyang presensya. Amen? So, dili na nako ni detalye tanan, naapa dito ang mind. Katuluman to, ang tabernacle, ang tabernacle before sa Old Testament, natunga siya tulo. Outer court, dito ihalad ang mga lawas sa animals. Tama? Diabot sa outer court, before ka makasulod sa iyang presensya, kailangan, offer na nimo tanan imong mata. Father, sorry kayo, nakatanaw og porno. Sorry kayo, Father, murag dili maote akong mga nadunggan sa akong dalunggan. Puro chismis, puro ralibak. Father, sorry kayo akong kasing-kasing isa-isahon di ay na nimo galad sa Ginoo kung naay dili maayo. Father, sorry kayo akong lawas nagsige na lagigda. Wa na nagamit sa katuyuan nimo maski manghugas na lang sa balay, wa ko hugas. May kagpasaylo. Kaya saya mo din anak mo din Ana, you are good. Anak ka din paugason mo sa balay, di mo kahugas. Naba mo diya? Isaya mo siya mga kamot, niya dili mao inyong ginagamit. God is looking for a true worshiper. Dili mo dapat magpahipokrito din Amen? Hindi man tamo condemn sa inyo din pero ikaw mismo ba, i-offer na daan before mo manayaw din Amen? Even sa tubangan. Lead mo worship din siguraduha lang na imuhang tingog, ang imuhang kasing-kasing, imuhang kamot, na offer na nimo sa Ginoo before ka mag-lead sa worship din Always ko ka-remind sa ila mga worship team. Worship team. Amen? Check inyong mga heart. Kaya nga naman, base ko niyang mga maulaw mo sa inyong mga kwan din ganana mo din lang. Unsa kay nawong na ako sa video, unsa kay gana, naapa mo sa courtyard, ana. Kanang aware pa mo ba, unsay mga isulti sa uban sa inyo, wala mo kasulod tinuod sa presensya sa Ginoo. Amen? And of course, ikaduha, sa holy place, na diya sa tawag na mind. Okay? Makita ninyo, dili makita na sa tao ang naa sa holy place. Unsa man ang imong kalag, ang imong mind. Unsaon na imo pag-offer sa Ginoo imong mind, i-conform daw imong mind sa pulong sa Ginoo. That's why kung namo din nagingon ang pulong sa Ginoo, ay sige reklamo, ay diya ka pat kag sige reklamo. Pero maayo ka mo sayaw. Suguon ka maglungag. Ako na sa lagi imong gipalungag Pero maayo ka mo sayaw din To kag dawaton na sa Ginoo ang imuhang sayaw din dili. Sultihan ka sa imuhang papa ug mama, paghilo ay giring-iring din sa imong mga kauban nya karon ikaw iring-iring gyapon kasi imong mga kauban di sa sayaw. So say may tabo sa imo pero maayo ka mo sayaw din dili na acceptable imong sayaw. Amen. Naba mo diha? Tuwalan na istoryahan para walay maglimod-limod din Kaya usay maayo ra kay mo din Unya ka na ay mga sikreto ang uban.
Sige, padayon ta. Ikaw, Nom, kabalo ba mo? Sa Old Testament, sa Old Covenant, pabraytay, pamaayohay, taghan kay naibawaan sa Bible. In the Old Covenant, naman dito English din rin, no? Pila ka English din rin, duha. We have two. Okay. So, in the Old Covenant, they are particular to the knowledge, cleverness sa mga tao. But now, in the New Covenant, we don't need to focus on knowledge. Focus on revelation. Nga naman, ang knowledge dili na makakontribute sa imong kabag-uhan lang. Sa New Covenant, kailangan ng revelation para tanan nimong gibasa, mahimong part sa imong lawas na ay kabag-uhan sa imong kinabuhi. The Bible says, Matthew 11 verse 20, Jesus began to denounce the towns where he had done so many of his miracles because they hadn't repent of their sins and turned to God. So ang ika-6 point na to, in the New Covenant, God will give us revelation to those who become like babes. Kasi nagbitbit og anak din ha. Kanang babe pa. Sitaw ka na? Kanang infant. Okay. Na infant ya? Na? Sige, dadadaw dire. O niya ang kwan. Dadadaw dire ang infant bay. Para ma-picture out ninyo ba? Ha? Ano ka? To those, hatagan daw kag revelation sa Ginoo. Kung ikaw nga naa din naglingkod, mura daw kag infant. Ano sa jud ay ang infant? Dali dire bay. Tanaw nato ning infant. Okay. Sige. Hatagi sa siyang lingkuranan diha. Kana, palingkod ka diha ha. Okay. Natay sample sa infant. Okay? Kisa excited may mong infant? Wala? Kita tanan, dapat excited ta nga murag like babies. Dili naman ta mo balik pa para magpakarga, no? We must be like babies para hatagan daw tag revelation sa Ginoo. Okay. The Bible says, gidenounce sa Ginoo. Sa Bisaya pa ni, ako na lang basahon sa Matthew 11 verse 20. Unya gisaway pag-ayo ni Hesus ang mga lungsod, diin niya himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro. Kay ang mga tawo didto wala man naghinulsol sa ilang mga sala. Igsoon, sawayon di ay ka or i-denounce ka sa Ginoo kung makita niya sa imuha nga ikaw dili ka kabalong maghinulsol. For example, nisipyat ka, okay ra to? Dili man lang kakabalo maghinulsol. For example, kay gina-struggle karon sa imong kasing-kasing, unya dili ka mo respond sa Ginoo, i-denounce di ka sa Ginoo. Pantayan ninyo ni. So magtingala mo, when repentance is missing, the Lord will denounce you. Pasabot, sawayon ka sa Ginoo, mura kag makondem ba? So, it doesn't matter how much the Bible you know, or how much you understand the Bible, or how much you explain the Bible. The Lord will denounce you if you don't have a repentant heart. The Lord denounced them because they did not repent. So take note, kung asa nag-create og milagro ang Ginoo, puro na mga lugar sa mga Israelita. Unsa man ning mga Israelita, maayo sa Bible. Pero nganong ki-denounce man sila sa Ginoo, mga maayo naman kanig Bible. Ngano man, wala sila repentant heart. Pwede nga naa ka dinhi, magsige kag simba. Gabasa ka og Bible. Everyday gadibo ka. Ang problema, dili makita sa Ginoo sa imo nga repent ka. Unsay may tabo sa imo, wala kay revelation, knowledge lang. Ngano man, maayo lang ka mo explain sa Bible,
pero walay revelation. Sa may revelation, dili makita sa Ginoo, dili makita sa tao ang imong ginasulti nga gibasa nimo sa Bible. So magpabilin lang siya nga knowledge. Dugay nakagasimba, magtingala ka, wala na bago, pero memorize nimo ang Matthew hangtod Revelation. Perfect kay ka sa devotional nimo. Maayo kay ka pa-explainon din eh. Maayo mo pa-explainon sa RW. Nganong dili man makita sa imong kinabuhi. Ngano man, wala kay repentant nga heart. So igsoon, dili day ni pabraytay, pabag-uhay day ni kinabuhi. Amen? Naba mo diha? So I tell you, yan na siya diri verse 20. So nga naman, nga nung gidinaon sa Ginoo ni Jesucristo, kaning mga Israelita, ano man, dili niya makita ang repentant nga heart. Dili ka balo maginulsol. Igsoon, maski unsa man ang imong gi-go through, gatan-aw ang Ginoo kung mahinulsulon ka. Amen? Na mali man ka, mangayo kag pasaylo sa Ginoo, balik sa Ginoo. Ayaw yung paggahi o kasing-kasing, ano man, i-denounce ka sa Ginoo, magtingala ka, gasimba man ko. Oh. Ga-online man ko, pastor. Ga-attend man ko meeting. Kung di ko ka-attend og meeting, pwede naman po ko mo online. Pero unay, ginadil ang Ginoo sa imo nga mag-repent ka. Nya dili gyapon ka, pero kabalo ka pa-explainon sa mga nadawat nimo dinhi sa sa Bible, diri sa Sunday service. Manguha tag rebeli, unsa inyong nadawat sa Sunday service, mga nata sa mga workers, naa kay matubag. Dili lagi makitaan sa imo ang kinabuhi ning imong gitubag. Nga naman, knowledge ra kutob, mura kag parisiyo. Amen? Ayaw mo sugot nga puro ratan knowledge, kay kung puro ratan knowledge din naaragyapon ta sa Old Covenant. Kailangan ni mo revelation. Maging partaker ka dapat sa nature ni Lord. Maliwat kag batasan sa Ginoo. Nga kanang imong giwali, kanang imong gibasa, mahimo ng part sa imong kinabuhi. For example, ga-share ka og inner healing. Ga-share ka og repentance. Ga-share ka og kanang pagpasaylo. Maayo ka mo share. Ang problema, di ka kapasaylo, knowledge lang to nabilin. Nasabtan na to. Dili ta dapat kutob sa knowledge, revelation din sa New Covenant. Knowledge will make you a scholar, but revelation will transform you to become like Him. Amen? Naba mo diya? Kabalo ba mo kung dili mo kabalo maginulsol? If you don't know how to repent. Verse 24, I tell you, even Sodom will be better off on judgment day than you. Asa ka, anak? Kung ikaw di nga kasimba din kompleto kag devotional, kompleto kag training, pero kung naay ginadil si Lord sa imuha niya, dili ka gusto mag-repent. For example, muingon ang Ginoo sa imo, mag-humble down ka. Muingon ang Ginoo sa imuha, purify yourself. Muingon ang Ginoo sa imuha, you submit. Nya dili jud ka jud. Kagahi ka. Muabot ang panahon, mas worse pa daw ka sa mga sala, sa mga tao sa Sodom. Unsa may mga sala di ay ani nila? Pride. Oh. That's why karon kung naglingkod ka din ginadil ka ni Lord nga pag hinulsol na, nagbago na, magbago ka nga naman, i-denounce ka sa Ginoo, magtingala ka, wala yung kay pabor. Naba mo diha? Magtingala ka, kabasa man ko, pastor. Basa ra ka kutob, walay revelation. Pastor, katanaw man ko YouTube sa mga preaching, kabalo gani ko kaan sa kinasulti ninyo diya, kabalo gani ko sa mission vision sa church. Oh, kabalo lang ka, pero wala nimo na apply. Ngano man, mahimo lang ng mystery sa imo. Ang mystery nga word, wala na sa Old Testament. Ang mystery nga word, naa sa New Testament. Ang mystery. Why? Mahimo lang mystery tanan nimong gibasa kung wala kay repentant nga heart. Amen? Mao na importante maginulsol jud ka. Lord, sorry. Kung na may sipyat, sorry, Lord. Ayaw mo ka condemn. Kaya ang Ginoo dili mo condemn sa ato kun dili hatagan kag conviction ba. Ano ang nga mali na imong ginahimo na. Tabangan pa kaniya nga mabago, pero nagpaabot siya sa imo.
Amen ba? Oh. Wapo jud ning medyo nga nilang gamay atong tingog para di ta ka siya git diri no. Kay kung kung medyo basko ka tong tingog kay makasyagit man jud ka kung kuan. Sige. Padayon ta. So unsa mga sala aning mga taga Sodom? Oh. Pride, arrogant, sexual immorality, corruption. Grabe, imagine nimo, grabe sila ka hugaw. Naibisita si Lot, gusto tilawan sa mga taga Sodom. Lalaki ang mga bisita ni Lot. Tapos ang mga guard, ang mga taga dito sa Sodom, gusto nila tilawan ang bisita nga lalaki. Ingon anak ka worse ang sala sa Sodom. Tapos wala sila pakialam sa naglisod. Anak grabe sila kakuan manid. Tapos unsa ba? Grabe ang corruption dito sa ila. So kana daw nga sala nila nga worse na tong una. Kung dili daw ka kabalo maghinulsol, mas worse pa daw ka ato on the judgment day. Asa ka na? Abi nimo, makasasa siya manggod pastor, siya manggod. Igsoon, ayaw sige tudlo. Kung naay ginadil sa imuha, i-judge imong sarili. Amen? Mao nang trabaho nato sa New Covenant, ayaw tudlo, kung dili, keep on judging yourself. Sayop na ako, Lord. Mali na ako, Lord. Sorry kaayo, tabangi ko. Ana, jud, permanente. Ako mo sayop, mampukupod. Oh. Pero ang kagwapo karon sa New Covenant, na ay power to do His will. Na ay ability to do His will. Tabangan ka sa balang spirito. Amen? So, in this context, now, saya gingon dito, tungod kay wala sila, ginannounce sila sa Ginoo. Amen? Tungod, kay wala sila naginulsol. Unya karon giatubang ni Jesucristo ang iyang mga disciple. Matthew 11:25. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to the infant. Asa ka na? I-reveal sa Ginoo kinsa siya. Matakdan ka sa iyang kinaiya. Kung makita sa Ginoo sa imuha ang like infant or like babes nga batasan or kinaiya. Amen? Naba mo diya? Sa ato pa, sa asa niya ni gireveal? Gireveal niya sa mga karpintero. Gireveal niya sa mga mangingisda. Di ba ang mga disciple ni Jesus Christ, mga mangingisda nga wala man nahuman? Ngano man gitago daw ni kini nga mga mysteries sa Ginoo. Ngano walay revelation ang mga Pariseo. Ngano? Putan ako ngano? Puro raman intelligent knowledge and cleverness sa mga Pariseo. Giatubangan karon ni Jesus Christ ang mga disciple. Aman, salamat kaayo. Kay imuha ning gi-reveal aning mga tawana. Nga naman, mga humble man ni sila. Ang mga batasan ana nila are like babes. Amen? So if you think you are wise and clever, compared to other Christians, that can hinder you from having revelations. That's why tanggalon dyan na ninyo sa inyong utok nga mas hawd mo sa uban. Dili ni padugayay din pahambulay din Amen? You can live like an old covenant life with so much understanding, and you can explain the details of the Bible, but you cannot have a revelation. Asa ni reveal? It is revealed to babies or infants. Revelation is given by God to babies or like infants. Nyaon saon nato ni pastor nga ang cleverness o intelligence kay bright naman ko natawo. Mana ka ba no? Naman jud tay cleverness and intelligence. Tama? Pagkatawo nimo, naa jud tay cleverness and intelligence. Pasabot nga magtingala ka imong anak,
maayo lagi kay ni siya. Maayo kay ni siya. Dali ra kay ka-catch up. Dali. Bright lagi ning bata. Mo-honor mo ang anak sa kwan, sa school, Naama jud tay cleverness and intelligence. Dili na nimo malikayan ang cleverness and intelligence. Amen. Sama po na sa imong panit. Dili nimo na pwede basulon ang Ginoo. Ngayon na imong panit. Dili kay nga naman, we are born with brown color. Kung kita Pilipino, white, if European and American na sila yung white color. Dili na nimo, you cannot it's inborn. You cannot change it. It's inborn. Our cleverness and intelligence also, you cannot change it. It's inborn also. So what's the problem? Nga makahinder man ka ani sa revelation. The problem is the pride behind cleverness and intelligence, those who will hinder the revelation that comes from God. It is the pride. Kanang moingon ka ba nga, mas bright ko niya. Example when you look down to someone, when they cannot grasp immediately what you want them to understand, mao na ang problema. For example, ikaw, grabe kay ka nasabtan sa Bible, tapos ka-explain ka. Mga slow learner lagi mo, mana ka, mao na'y delikado sa imuha. Kana ganing i-compare ni mo ang sarili, nga mas bright ka kaysa sa naminaw sa imuha. Those are dangerous. Those are pride behind your cleverness. It will hinder the revelation. Amen? Next, you think that other people are not at your level because you're a graduate with high degree, with honors, and you look down on those who did not finish their studies. That will hinder also the revelation. Kanang, ngayon ka mga, dapat mo tahod mo sa kuwa, kay ako may nanahuman. Oh. Tanaw ni mo sa uban, pastor man ko. Oh. Kamo dili pa, maana no. You look up on your kanang taas kay mong tanaw sa imong sarili nya, mubuhi mong tanaw sa uban. Tingala ka, bright lang ka sa Bible, wala ka revelation. Amen. Number 3, if you think that you are superior to others, then you are doomed. You cannot have a revelation because God gives grace to the humble. I-reveal ni Lord kinsa siya. Magtingala ka, maliwat ka niya, hinay-hinay kung ikaw humble down ka before God. You are like infant and you are like babies. Amen? So, unsa man jud ang naa sa mga baby? Muna atong kwan. What a baby have? Oh. The Bible says in Matthew 13 verse 11, Jesus answered, maunang ginaingon niya kaganiya, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted. So ako na na-share sa inyo kaganiya, dili jud i-reveal ni Lord sa mga pa-bright o mga prideful ang iyang kinaiya. Amen? So mysteries is a new covenant word. It had never been found in the old covenant. Many people can explain the Bible through PowerPoint, but they cannot explain it through their lives. Tinod. Maayo kay mong presentation din eh. Dili lagi na ako makita sa imo ngano man, kutob lang kag knowledge. Igo ra ka mo basa, igo ra ka mo study kung nakaipa-share. Pero ang problema, wala ni mo gi-apply. Ngano man? Pangutan ako ngano? You are prideful. You don't have a repentant heart. Dili ka mo like babes. Mo na i-denounce ka sa Ginoo. Amen? Mahimong mystery kinsa siya. Mahimong mystery ang iyang kinaiya sa imong kinabuhi kung ikaw dili ka mag-humble down. Amen? So to you, so yang gingon dito, gi-address niya itong mga unlearned, mga fisherman, it has been granted. Then, niya na siya diri. And at the end, niya na siya diri. Jesus said to them, therefore, therefore,
Every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like the head of the household who brings out his treasure things new and old. So take note, unsa ning scribe? Ang scribe, maayo kay ni sila sa Bible. Ang scribe. Maayo sila verse by verse. Ang mga tao tong una, kung dili ka kasabot sa Bible, duol ka sa scribe. Ngano man, memorize nila ang Bible, ang scribe. So, ang scribe gingon dire sa Ginoo, mahimo daw ka nga disciple para magkaroon kag revelation. Kay kung bright lang kay kasapulong, wala kay revelation, wala di kabag-uhan sa imong kinabuhi. Amen. Mo na ingon diha sa Matthew, therefore every scribe who has become a disciple, kung wala pa ka dinhi nga nahimong disciple, mahimo ka dapat nga disciple. So ang mga scribe, they studied theology, verse by verse, they know. Kabalo ba mo unsay memorize aning mga scribe? 617 ka command sa Old Testament memorize na sa scribe. Pero magtingala ka, di makit-an sa ilang kinabuhi. Nga naman, walay revelation, knowledge lang. Amen? So same with us. No, that's why here, a scribe must become a disciple. Unsa man ning mga disciple? A disciple is not known about his head knowledge, that is knowledgeable of the Bible. Maglisod pa kani quote og verse ang mga disciple. But a disciple, they see Jesus. A disciple just see the way Jesus walks. He just follow Jesus. Ang mga disciple, pangutanon nimo, dili kay ni sila mga bright kayo Bible. No. Sama na ako, dili kay ko ka-memorize kaayo. Magsige ko memorize katong nag-exam ko. Ay kanang nag-eskwela mi SOL. Ma-memorize na ako during exam. Paggawas na ako sa exam, kalimot na sad ko. Buguan na ako, igaana siguro ko bang anak ko. Ngano man kung, 'di ba, kung ikaw kung kanang hatagan kag kabuang nga joke, memorize ra gini mo. 'Di ba? Kana 'di ba kung mag-inom mo, tunguna. Tapos naay gi-joke ay mong kauban, memorize nimo detail to detail. Pasero nimo pulong sa Ginoo, di yo ka memorize. Karon ra na ako nasabtan, disciple jud dihay mo. Pero joke, grabe mo memorize. No? Kanang binastos, grabe mo memorize. Pero pasero nimo og kanang verse by verse dili. Pero ngano unsay makita sa mga disciple? Makita sa tao ang kinaiya sa Ginoo siya. Dili bright, no? Daghan kay ta dinhi. No? Dili man ta mga graduate sa theology para magtingala ka na ay hinay-hinay nga kausaban sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen. He may not explain it to you, but you can see it in his life. Amen. He may not explain the new covenant, but he can walk in the new covenant. Amen. Many can explain the new covenant who cannot walk the way, that way. And many can explain who can walk that way. Can't explain, but who can walk that way. So dagan kaya dili kabalo mo share. Pero magtingala ka na may kausaban sa ilang kinabuhi. Asa man ka? Maayo mo storya, maayo mo preach sa word, pero walay kausaban. Sa New Covenant, kausaban nga maliwat kag batasan sa Ginoo. Amen. Napa mo diha? Mo nagingon sa James 3 verse 1 to 3. Mo na nga dili ka dapat magpahawd-hawd dinhi. Ngano man? Pangutan ako ngano? Basa ang James 3 verse 1. Let not many of you become teachers. Nga na siya diha. Nasama ni sila. Ang sa ginapasabot ani. Kanang mga daghan kay na store up sa ilang utok. Ngano man? Kay mas taas-taas diay nga silot ang imuhang madawat kung magsige ra kag tudlo nga wala nimo gina-apply. Naba mo diha? Mo na nga kami nga katudlo sa inyo sa pulong sa Ginoo. Tasan sa Ginoo ang amuang standard sa silot. Ngano man, kung unsa dapat imong ginawali diha, i-apply dapat nimo sa imong kinabuhi.
Naba mo diya. Mao na nga si Moses, kita ninyo, ang mga Israelites napasayloman sa Ginoo. Pero magtingala ka kang Moses, kausara man to ni Sipyat, ningon ang Ginoo sa iya nga, istoryahe ang bato. Ang gihimo Moses, gibunalan niya ang bato, wa kasulod sa promised land. Si Moses, nga naman, taas ang standard sa Ginoo sa mga leaders. Naba mo diya? Taas ang standard sa Ginoo sa mga magwawali. Karon, kini di ay mga babes, i-reveal man ka ni mo Lord. Unsa di ang kinaiya sa babe? Aligo dire, madam, aligo dire sa kwan. Unsa kani pangalan nimo? Ay, si Jennifer Denny. Ready, tindog dari Jennifer. Okay. Sige. Okay, Denny. Hello. Ay, sus kakitay. Okay now. Oh, smiling kayo. Unsa man ang kwan? Number 1, nga naa ang babe. Okay, dapat maminaw mo ani para magkantag revelation. Tanaw ni mo ang babe. Wala siya nag-ingon sa iyang sarili, nga cute ko. Tama. Wala siya high regard sa iyang sarili. Dili taas ang iyang tanaw sa sarili niya. Wala siya nag-ingon, di ba? Oh, wala siya nag-ingon nga mas cute ko sa among silingan. Wala. Moto akong giingon sa inyo kaganiha nga ikaw nga naa dinhi kung gusto ka magkaroon og revelation, ayaw i-compare imong sarili. Nga mas taas ka sa uban kaysa sila. Amen ba? Paala na diha unsa ilang ginakuan. O sige unsa pa? Basahan na to. So kumutanaw ka sa iya ha, no? He has no regard or high thought about himself. Nag-isip ba ning bataan ni nga nakaingon ba siya nga grabe ko kay ko ka bright? Wala no? Mao na kung gusto ka og revelation, dapat dili ka maguna-una anak nga grabe kay ko na share ba? Grabe ako to, ana ka pagbantay ka na nga naman mahulog lang ka nga knowledge sa Bible. Wala kay revelation kung naka na ang kasing-kasing. Tanaw nimo maayo ka, tanaw nimo taas imong sarili. Tanawa na lang ning bata. Oh? Wa jud siya. Tanaw jud siya. Thank you Lord no. So ani no, cute kay ka, no? Cute kay ka, no? Mana ko siya, cute kay ka. Okay. Di jud din tawon mo react ning bataan ni nga moingon siya. Kabalo na ko anak, cute ko. Wala jud. Tama? Karon kay nakyutan ko nakusi na ko siya. Okay? Nakakita ba ka sa bata? Bantay ra ka ugma, kamangon ta ka kay sagpaon ti ka. Wala nga naman ang bata dili jud kabalo magdumot. Kini nga infant dili siya magdumot. Nganong kadugay na nimo dinhi gasimba. Kabalo na katanan sa mission, vision, korbalyo, simbahan, sige ra ka og paminaw sa pulong sa Ginoo. Di lagi ka mausab og batasan nga liwat sa Ginoo. Ngano man, dili ka mulag babes. Dili ka murag infant. Naalay sala gamay ang imuhang kauban din eh. Naalam mo'y sala gamay mong asawa pa na. Magdumot ka. Dili ni makitaan sa babes. So always ninyo i-compare inyong sarili sa babe. Tanaw ka anak. Tama nung bata ato, di yun manimalos. Yung anong manimalos magkakaroon? Tingala ka karon, mahimo lang ka nga, babe. Mahimo ra ka nga, knowledgeable. Naba mo diya? Oh. Ang sabay na, sige daw, i-assess daw ninyo sa ba? Ang bata, 0 grudges to anyone. Nagdumot ba ka sa ilaha? Wala kanino. Ano man, sa ato pa, kung gusto yun ka magkaroon ng revelation, 0 dapat wala kay pagdumot sa uban. Nakita na ba ninyo ning bataan ni nga gitudlon nga ikaw manggo, di mo atong sala? Wala. Ay, grabe nga standard sa Ginoo, no? Nga magkaroon daw kag revelation, if you are like infant, asa ka na? If you are like babe, asa man mo? Naba mo diya? That's why I encourage you guys, estudyuhan pa ninyo. Kung naamoy mga anak dito, para sa imo ha, no, Jennifer, para paspas nga maliwat yung kagbatasan sa Ginoo. Kung mag-away mo sa imo ang bana, bitaw no,
Nya ikaw kay karatihon na kay kasay mo ang bana ba? Ingon ba yan ni pastor kay dapat maliwat jud kog batasan ani niya. Nya mo kalma lang, mo ana na lang po kasay mo ang bana. Mo, ingon dito sa Bible nga we must be like babes. Mo relax na lang jud ka. Grabe jud ay kayo no? Ang babes. Amen. Naba mo diha? So, baby has no high thoughts about himself. Ikadua, babies are helplessly dependent. Di ba? Dependent kaysa siyang mama. Unsa iyang patutoy. Unsa ang iyang tanggalog. Magulat siya nga hubuan siya para magkambyuhan og diaper, ana. Tapos, hungitan na sa trapuhan na yung lubot. Igsoon, helplessly dependent ang baby. Kung gusto ka magkaroon ng revelation, dapat ingon ana ka ka-dependent sa Ginoo. Dili ka nga murag bright ba? We can have all the knowledge din sa kalibutan. Yes, we can use our cleverness and intelligence on the things of the world. But on the things of God, dili nato kaya na. Di ta kasabutan ang uso iutok sa Ginoo. Dili nato na masabtan sa iyang plano. Kailangan ka mag-depend. Kailangan ka murag babes. Kaya nga tong utok mo na nag-isa ka kutsarita, ang Ginoo nga utok mo na nagdagat. So kung ikaw pa bright ka, maayo kay ka, kabalo na ko diskartehan ni, kabalo na ko sa pagpatubo sa disciple, kabalo na ko mo training, good luck sa imo ha. Dili ka magkaroon ng revelation. Magtingala ka ana. Mas stress ng ka anang mga disciple lang. But when you depend to God, Father, tabangi ko. Di na ako kaya kining mga tawanan. Kamo tanan, dili ta mo kaya. Pero ang Ginoo, isara mo kastorya niya. Amen? Nganong naman kay kabaguhan? Ano man? Kay na ang Ginoo, galiok sa imo ha. Igura ka mo ampo. Napa mo diya? So, dili ni maulaw. Nakaingon ba mo ani? Nakita ba mo ani nga bata? Nganingon siya nga, maulaw man kumaoy. Maulaw ko magpatabang sa imo ha. Maulaw ko magpahungit sa imo ha. Way ulaw ning bata. Surrender liya tanan. Anak ka dapat sa Ginoo, surrender tanan. Father, padlungon jud kay ko ba? Ayawing na maulaw. Maulaw naman kumuduol sa imo ha. Dili ka baby. Amen? Father, sorry kaayo. Si Piat na sad. Father, tabangi ko bi. Di ko kasabot ani. Tabangi ko bi. Wa ko kasabot sa kumbana. Tabangi ko bi. Di ko kasabot ani nga disciple. Tabangi ko di ko kasabot sa kong asawa. Then, tabangan ka sa Ginoo. Kana ang revelation. Hatagan ka og tabang. Hatagan ka og kinaiya niya. Matakdan ka sa kinaiya sa Ginoo. The moment nga dependent ka sa iya. Amen? Naba ka diha? Relax na kayo siya, no? Kailangan, Jude, I can't do anything. My mother and my father do anything for me. Klaro? Anak di ang babe. Ang father can do anything for me. Dili ka dapat maulaw, maduol. Naba mo diha? Mao gani yang if you have to want to have a revelation, depend on Jesus, not in your cleverness. Helplessly dependent on Jesus, like a branch on the tree. Di ba gingon sa Bible? John 15 verse 5, basa. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ana dapat, nakakita na ba mo og sanga nga nagreklamo sa punuan? Wala. Ang sanga, gina-recognize niya nga kailangan niya ang puno permanente para mamunga siya. Ana ka dapat din you always acknowledge your connection sa Ginoo para ikaw mabago imong kinabuhi. Wala nang self-confidence. Panang puro self ba? Self. Sa Ginoo, kailangan nato ang dependent sa iya. Amen. Kaya nga naman, you are now in the new covenant. Mabitaw na ang reason nga nung nahimulag ta sa Ginoo. Why? Because kita nagkadawat og knowledge of good and evil. Mo'y gipili sa tao. Kuha ninyo?
and we are knowledgeable, dili nato kailangan ang Ginoo. Amen? Naba mo diha? That's why karon gi-restore kag balik para mag-depend ka sa Ginoo, dili sa imong kaugalingon. Amen? Next, katulo. Ang babies, they have pure conscience. Ang bata, okay, kung imuhanin ko siyon, sakit. Tama. Kung nakay sakit sa ngipon, kinsay mo sumbong sa imuhang utok, sakit. Tama. Ang pain is good. Sa tuwa nga naman, pasabot nga ang pain is na something wrong sa imuhang part sa lawas. For example, nagpa-cutics ka diha o nagpa-pedicure ka, na ingron diha gitanggal, sakit lagi. There's something wrong na isamad. Tama? So, pain is, ang ability nimo to detect pain will help you para mabago nimo or ma-heal nimo ang samad. Tama? Ang conscience is siya ang mo storya pod sa imuha kung mali na o dili imong ginahimo. Kaniyo? Sa lawas, pain. Pero dili sa imong spirito, ang moingon sa imuha is sa imong konsensya. Mao na karon kung gapadayon kag pakasasala, ang tawag ana sa imuha, spiritual leprosy. Unsa man ang spiritual leprosy? Wala nakakabalo or wala na manhid na kasasala. Okay ra ni, pakasasala na sad ka, balik-balik kag pakasala, ang tawag ana spiritual leprosy. Mga kitungin nga disciple. Kabalo mo siyang leprosy? Wala mo kakita pa? Ato explain gamay. Ang leprosy, sakit na siya, nga tong una, walay tambal. Matagak nagkalit ang imuang kamot. Matagak kalit ang imuang kamot, nga wala kakakuan, kabantay, dalunggan, ilong nimo, matagak ra na siya, wala kabantay nga naman, nawala ang ability to acknowledge pain. Kanang nawala na ang pain ba? Nga fiber sa imuang pain receptor nimo. Tigsumbong ba? Ang receptor siya tigsumbong sa imong utok. Nga na mali. Tingala ka natagak na imong kamot. Nga naman, wala na makakabati. Bao na manhid na. Sa tong spirituanon, kung magapadayon gyapon pakasasala, ang tawag ana spiritual leprosy. Manhid na kasasala. Ay pray, walay manhid din isara. Gamanan kayong balang espiritu magsig-remind sa imo. Ang mga bata, limpyo kay ni konsensya. That's why kung naman kay mali nga nahimo, mag-respond dayon ka sa Holy Spirit. Kasi man naa naman sa imong spirito ang imong konsensya. Pagka-born again nimo, ang spirito nimo naana sa imong konsensya. Naman tay innate man ang atong conscience, pero mas gamahanan na imong konsensya kung naana ang Holy Spirit. Naana ka sa Spirit pa. Kuha niyo? Magtingala ka karon, pagka born again nimo, pag umani mo RW, mas kusog-kusog ng tingog sa imong konsensya. Muabre pa lang kag porno, mga uy, nalagi, ayaw, mana. Tapos, maghimo kag dautan, ayaw. Nana sa sulod, bakos ka, nakayo nga naman. Nabuhi naman imong spirit, na naman imong konsensya, mas paspas na kay kakadetek ana. Karon okay ra na, oy, wa bitaw nagtanaw akong pastor, wa bitaw nagtanaw kon, balik-balik ko na nimo, hinay-hinay, magtingala kay na hinay. Mahimo na kang kwan, makubal na imong konsensya, mo na tawag ana spiritual leprosy, dili nakadetect og mali og tama. Puro na mali tanan, abi nimo mali, abi nimo tama pero mali na di ay. Amen. Ha? So next, thank you kaayo. Palingkuran na nato, kanilak na. Okay. Mao ning sikreto ni Paul. Nganong grabe ka powerful si Paul. Acts 23 verse 1, basa. Paul, looking intently at the council, said, Brethren, yan na si Paul, I have lived my life with a perfectly, asa ka na? Basa, with a perfectly
good conscience before God up to this day. Imagine na nimo, mao di ay ang gimaintain ni Paul nga magkaroon siya perfect nga conscience. Naba mo diha? Gikan sa iyang pagkatao, gaobey man siya sa pulong sa Ginoo commandments, pero naay ka 10th niya nga commandment nga dili niya maobey, which is na-fail ba siya sa Romans 7, I think nato sa Romans, ningon siya nga, dire na mali ko, ana siya, na-fail ko, ani, ana siya. So kung tanawon nimo, verse 16, Acts 24 verse 16, because of this, yan na siya, I always try to maintain a clear conscience. Kuya, okay no? Before God and all people. Asa ka na. So, si Paul, kapila siya ka maintain og kanang blameless nga conscience before God and man. Pila ka oras? 24 hours a day and 7 days a week. Posible ba na? Posible. Nga naman, nanang balang espiritu sa imong kinabuhi. Amen? Unsaon nimo pag-maintain og good nga conscience? How? Pangutan ako, how? Kung na may mali, nga dili na align sa pulong sa Ginoo, pag inulsol diretso, Lord, sorry. Dili mao akong nahimo. Wala jud nimo ni gikalipay akong baba ron. Ang ako ang kasing-kasing dili jud maayo Ginoo. Nagdumot ko ani ana. Para ma-perfect ang conscience nimo, always ka ana mag-maintain og pure conscience, mag-repent ka before God. Amen? Para magkaroon ka og revelation. Amen? Napa mo diya? So Acts 24 verse 16, in view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience, both before God and before men. Amen? So, karon igsoon, more than keeping your best to study and study and study the Bible, wala ko ningon sa inyo nga dili mo mag-study Bible. More than that, do your best to keep your conscience clear. Kaway mo si mong asawa, humble down. Naamoy dili mayong relasyon din sa atong mga brethren, humble down ka, ngay ko sa ilo. Amen? Para ma-maintain nimo ang clear nga conscience. Amen? And gingon pa din sa Bible, Hebrews 9 verse 14, how much more will the blood of Jesus Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God. Unsa man ang gihimo sa dugo ni Kristo, gibayran niya atong mga sala, tama? Dili lang di ay kana, gibayran po di ay niya ang imuang konsensya. Amen? Yang yun diya, cleanse your conscience from, unsa man dead works. Kabalo ba mo igsoon sa Old Testament, evil works and good works lang sa Old Covenant. Diri sa New Covenant, unsang tulo. Evil work, good works, and dead works. Unsa ning dead works? Good works, pero mali ang motibo. Unsa man? Example, nag-life group mo. Imuha jud ang gi-broadcast sa tanan para ingnon ka nga santos na kay ka. Ang imong motivation nganong nag-life group ka is dili para ma-assure nimo sila sa Ginoo, but to let other people acknowledge nga lahi na kay ka. Nakuha na to? You're pleasing people than God. Those are dead works. For example, manghatag mo, kailangan sa maayo nga anggulo sa picture nimo. Tara, akin good na Klaro ang kwan, kanang itlog nga akong gihatag. Na. Sige, kanang isa ka tray kwa Tapos itunol kamay nimo ang kamot. Tapos pagkuha ato, maayo bang anggel mo diha? Tapos abi nimo ni tabang ka, nalipay ang Ginoo, but that's dead work. Kanang gahimo ka para lang musikat ka sa tao,
those are dead work. And kabalo ba mo igsoon, ang dugo ni Kristo gilimpyuhan pud kaana. That's why para ma-maintain kana nga clear nga conscience nimo kung nahimo ba na nimo, igsoon you ask for forgiveness. Naba mo diha? So let us pray now. Sa taas pa man but we need to end na kay time's up na ko. Okay? So let's continue na lang next service. Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word. Thank you for giving us these revelations about the new covenant. Father, we ask for forgiveness if taas na kayo among tanaw sa mong sarili and we tend to compare ourselves to others. If you are here, dili ka murag baby or infant, kay taas imong tanaw sa imong sarili. If you are here, grabe kay kaka-confident sa imong sarili, wala na kaga-depend sa Ginoo, you ask for forgiveness. If you are here, corrupt na ang imong conscience, maski gina-remind ka sa balang spirito nga mag-respond na ka pero wala gyapon, you ask God for forgiveness. Lord, I'm so sorry. Nabagtok na ang akong konsensya. I apply your most precious blood, Lord Jesus, sa akong konsensya. Tabangi ko. Limpyoy akong konsensya, Ginoo. Come on, igsoon. Just admit, humble down before the Lord today. Because God gives grace to the humble, He will resist the proud. If you are here, you keep on doing the dead works. You want to acknowledge. You want others na ma-recognize ka. You want people na ma-recognize tanan ng imong work. So, it's a dead work. It's not pleasing to God. Wala kailangang i-please ang Ginoo ra jud. So if you do good, if you serve your best to the Lord, not to people, not to please people. Acknowledge before the Lord, be humble down before Him. Mga kagpasaylo sa Ginoo. Lord, sorry. If you are here, you have unrepentant heart. Kanang kabalo na ka nga mali, pero wala jud ka hinulsol sa imong sala. Pangayo kag pasaylo sa Ginoo, so that Jesus Christ will not denounce you. And unrepentant heart is mas worse pa kana nga sin than the sin sa mga men sa Sodom. And ask the Lord, Lord, sorry kayo. Unrepentant kay kong heart. Forgive me, Father. Kapilan ako ni mo giingnan magpasaylo. Kapilan ako ni mo giingnan nga humble down. Kapilan ako ni mo giingnan nga muundang na. Nya balik-balik gyapon niya akong sala, Ginoo. I am so sorry. Mangayo kag pasaylo igsoon. Just be open before the Lord. Father, forgive us. Kaya ganamig masaway, Ginoo, nga uban, nga dugay na, pero wala pa nagbago. Forgive us, Lord. Kanang naming unana nga mga kasing-kasing, forgive us. If you are here, taas na kay kag tanaw sa imong kaugalingon, dagan na kay kag naibawan sa Bible, repent before the Lord. I am so sorry, Lord. Taas kay kog tanaw sa kong sarili. I'm so sorry that you look at yourself better than other of your brethren. May kagbasahilo sa Ginoo.
Father, I believe that when it comes to the world, we can use our intelligence and abilities. But when it comes to the things of God, I don't understand anything. That's why, Lord, we are here. So please, Lord, help us. Tabangi mi nga masabtan ka namo. Tabangi mi nga magkaroon pa mig more revelations. Nga maliwat jud mig kinaiya sa imo. And tanan manamo nga na-share and na-preach. Mag-manifest ni sa among kinabuhi. Makita ni sa among kinabuhi Ginoo. Dili lang nila madunggan sa pulpito. Dili lang madunggan o mabasa sa pulong nimo, but mag-manifest ni sa amoa. That's what we need, Father. That revelation. Ma-reveal ka, ma-reveal imong kinaiya sa amoa. Makita sa mga tao ang imong kinaiya sa amoa kinabuhi. Not just knowledge and intelligence. Father, salamat kaayo. Thank you kaayo. Kay ikaw jud always ang nagalihok and nagastorya sa amoa. We bring back to you all the praises, glory and honor. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.